ang Ginoo manaaka ninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw Mayaw ni ni ka, ka, O Ginoo. Sa Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingarian sa Dios sama sa tawo nga nagsabot og binhi sa iyang uma. Og samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masamti. Ang yuta maoy nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. May muuna ang linghod nga punuan. Unya mosunod ang iyang uhay. Ug unya ang busok nga mga lugas. Inig kahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios. Nangutan na si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini o makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko ug ang mga langgam manugdong o magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao ginamit ang ubang mga sambingay nga sama niini. Apayan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya'y gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan ko ng iyang mga tinunan, lamang ang kauban niya is iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So, magandang tanghali sa ating lahat na nandito. Welcome sa office natin sa St. Michael Exorcism Center of the Diocese of Tagbilaran po. So ngayon, ang isi-share ko sa inyo yung ina-exercise namin last week. Isang babae, 30 years old, na may asawa na. At ito yung experience namin during exorcism sa kanya. Sa normal na normal, makausap natin, matino na matino, kung kausapin natin, kasama niya yung kanyang husband. At ito po yung during exorcism po ang nangyari sa kanya. Dalawa sila sa kanyang husband dun sa loob sa exorcism room. So ito yung reaction niya. So nagsimula na kami for solemn exorcism. Napansin ang mga sumusunod na reaksyon habang isinagawa ang solemn exorcism sa kanya. Ang mga ito ay, ito po, nagpakita ng emotional at physical na reaksyon tulad ng hindi niya mapigilang pag-iyak, pag-ubo, tatawa lang bigla, at nanginginig. Just imagine yung prayer ng simbahan. Hindi makatago yung, kaya nga, kayo na nandito, blessed na blessed kayo. Bakit? Yung mga hinaharas ng demonyo, hindi naman lahat manginginig. Dahil may level of harassment yung demonyo. Yung psychological harassment, hindi na normal yung isipan natin. Outbalance na yung emotion natin. Tinatawag yung demonic obsession. Hindi naman mag-react. No? Yung mga obsessed by the evil spirits, negative lang mag-isip. Para kalaban niya ang mundo. No? Kalaban niya yung sarili niya. Yan po ang demonic obsession related sa psychological illness. Alam nyo, sa karanasan namin at sa mga season exorcists, maka-attest po ako sa sinabi nila na may totoong demonic obsession. Dahil marami kaming pasyente dito, 20 years, 10 years, 12 years. Puno ng takot. Puno ng kaba. Hindi niya ma-describe. After receiving the sacrament is the efficacious sign of grace. Ano yung sacrament? Efficacious sign. Hindi ordinary sign. Kaya nga, salamat kay Father LL, may isa din pare na kinukuha natin.
para sa mga malate, hindi namin gusto na uuwi kayo without receiving the sacrament. Because only Jesus is the way, not Father Darwin's hand. No. Not Father Darwin's way, but His way. Because I am the way, the truth, and the life. At alam nyo, sa kanilang mga demonic obsession, hindi naman yung iba nag-react. Normal na normal during deliverance. Pero yung observation nila, na normal na yung pag-isip niya, pag-iisip niya, normal na normal. No? So, makatulong po, kayo na nandito, do deliverance to your house. Baka nandun yung mga espiritu. Bakit in-empower namin kayo? Hindi namin kaya. Pupunta sa bahay ninyo. Sa mo tadi, katubuan eh. So how can I help a lot of people, Lord? By empowerment. He empowered the apostles. He empowered the 72 disciples. Di ba, ningon siya nga, sige na lang ako. Huwag ka po mo tuon ninyo nga, yawa. Ako lang gihapon. I-empower na tamo. Di ba? Well, that's the objective why the Lord is establishing this ministry in our diocese to empower all of you. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At sa pag-uwi ninyo, gamitin niyo yung natutunan ninyo. Itong babaeng ito, patuloy nating mabasahin yung actual observation sa case officers natin. Dahil while nag-exercise ako, hindi ko makikita yung mga reaction ng demonyo. Nag-focus ako sa prayer eh. No? So ito po yung mga naobserbahan sa case officer natin. Sa korte, merong stenographer. No? Dito may case officer din tayo. No? Nang inilagay ang stola sa tiyan ng pasyente, nagkaroon ng matinding pag-iyak. Dumudoble yung pag-iyak. Hindi ko naman inaaway. No? Panginginig at paggalaw ng katawan habang nakaupo. Muntik na siyang mahulog sa upuan niya. Nung inaawitan namin siya ng Salve Regina, Mater Misericordiae, lumakas ang pag-iyak. Pag-uga ng katawan, pagkagalit, yung ngipin niya, no? Nangagot. No? Ganon. At pag-ikot ng ulo, no? Ganon. Oh. Nang ilagay ang cross sa tiyan, nagpakita naman tinding pagkabalisa. Yung wild na siya. No? Ang pagpatuloy ng solemn exorcism prayer, napansin ang malakas na galaw ng kamay. So gumagalaw na yung mga kamay niya. No? Malikot na yung mga kamay niya. At pagbabago ng ekspresyon ng mukha. Galit na galit yung mukha niya. No? Kung normal lang po yun, no? Kung psychological lang po yun, hindi mag-react yun sa prayer. No? Napansin ang malakas na paggalaw sa kamay sa paglalagay ng holy and exorcised water na i-bless natin ngayon. Sa tiyan, naging hindi mapakali at balisa. Sa pagtunog ng bell, no? Paulit-ulit na pagbuka ng bibig, bigla lang bubuka yung bibig niya, at pag-ikot ng ulo ang napansin ng case officer. Ang mga reaksyon ay tila nakafocus sa panga. Dito po, nag-localize. Ito yung na-obserbahan ko, mag-localize pala siya sa parte ng katawan. At sa pasyenteng ito, nag-localize siya dito, sa panga. Ng kanyang mukha. Sa pagbigkas, I love you Jesus, nakabigkas naman siya. Nung nagsagawa tayo ng imperative command sa mga demonyo, tell me how many are you? I'm only one. No. Before we are 6, the other 5 are left. No, she is mine. No. When you will depart, sumagot, only the lady knows. Wow.
Only the lady knows. Yan yung kung the Immaculate Heart of Mary, don't mention her name. Wow. Grabe si Mama Mary, no? Bigyan natin papuri si Mama Mary. No? Don't mention her name. Sumigaw ka, inulit namin yung Salve Regina. Grabe. Grabe yung pagsigaw niya. Dahil natatakot sila ni Mama Mary. No? The power of the intercession of Mama Mary. And then, iniulit namin yung pagbabasa, pag Hail Mary, Glory be, sumusuka. No? Nanigas ang katawan, umiyak, nanginig, at kalaunan ay kumalma na. No? At sa sunod na araw, bibigyan pa natin siya ng processing, spiritual direction, dahil hindi madali po. Dahil kailangan makonvince siya yung special gift niya. May special gift siya eh. No? Sabi ko sa kanya, kapag 5 demonyo na ang lumabas, kapag attached ka pa sa special gift mo, yan, matatagalan pa tayo. No? So, ngayon, may solemn renouncement siya. After solemn renouncement niya, babalik sila dito for mga 7 days pa, dahil last week pa natin siya ginagawa na solemn renouncement. No? So, specific sa mga special gifts niya. No? Speaking in tongue, vision. Kahit authentic yan, dapat i-renounce pa rin para ma-purify. Okay? So, anong sabi ni Saint Ephraim, the Syrian? Sabi niya, through Mary, the evil one was put to shame. Anong sabi ni Saint Ephraim, the Syrian? Through Mary, the evil one was put to shame. Why evil fears her? Her purity exposes lies. Grabe si Mama Mary, no? So, I hope kayo na nandito, dudubli yung inyong pag-ibig sa mahal na Birhen. Darkness cannot tolerate light, especially sinless humility. Sinless. Si Mama Mary po yun, immaculate siya eh. Lastly, sabi ni Saint John Damascene, the living ark. Si Mama Mary is the living ark. Through you, the demons are put to flight. As the ark once rooted Israel's enemies, Mary's presence signifies God's dwelling among His people. Bakit natatakot sila sa Malabiren? Because He is the indwelling presence of her Son. No? So yan po, at patuloy pa natin siyang sinasabahan. Last week pa po siya natin na-exercise. So meron din siya, ang derwish niya is special gift. Pangalawang doorway niya is occult practices. Pangatlong doorway niya ang paglapit sa mga albularyo. So may 3 entry points yung kaaway natin. At 6 daw siya nung dati, ngayon 1 na lang. So binibigyan natin siya ng solemn renouncement for 7 days. Yes, for 7 days para maatas tayo kay Kristo. Hindi sa gifts, hindi sa occult power. God and Jesus is more than enough. Kaya nga, pupunta ako sa ibang lugar, Father, i-healing mo ako. Go to your priest. Kapag kamay ko na ang makapahil sa kanila, delikado yan. Without connection to the sacrament, it will lead me to pride. No? Kahit pare ang magsagawa ng healing using his hand, magduda na kayo without sitting in the confessional box. Real healing is in the sacrament. Amen? Huwag nating kumpetensyaan si Kristo. Kaya nga, sa Matthew chapter 7, verse 21, ang daming tumatawag sa akin ng Panginoon. Pinagiling namin yung may sakit, Lord. Pinalayas namin yung demonyo. Because they cast out demons without sacrament. Hindi pwede yun. Kaya nga, kulang yung araw ko, hindi kumpleto yung araw ko without priest. Without my brother priest. Ang binibigay namin sa inyo, hindi yung kamay ni Father Darwin. No. Kundi ang sakramento. Because sacrament is Jesus Christ Himself.
Not my hands. Kahit pare lilinya kayo sa pare. Yung pare na yun ay healer yan. Mag-doubt kayo. Yung madre na yan ay healer yan. All of us, because we are Catholics, don't create your own doctrines. Let us promote the official doctrines of the church. Amen? Grabe yung deception ng demonyo. Oh. At alam nyo, dito sa exorcism, dito makikita yung mga devil's activities. Devil's tactics, demon's tactics. Dito po. Dahil ito po yung ministry ni Kristo. Ini-entrust niya sa simbahan. Okay? So ngayon, dito tayo sa, dahil connection to dominion ni Father Chad Referger, dito na tayo sa grace. Only